Sa isang liblib na baryo ng Mulanday ay may natatanging lugar na madalas puntahan ng mga turista na ang gusto ay mapag-isa. Bukod sa tahimik na, ay sagana pa ito sa magagandang tanawin. Perpekto sa mga gusto ng katahimikan para makatakas sa ingay ng syudad. Marami ring mga bundok na madalas akyatin ng mga taong gustong isigaw ang kanilang mga sama ng loob, sa pamilya man o sa mga taong nasa paligid nila. Pero sa kabila ng kagandahan ng lugar na ito, ay marami sa kanila na hindi batid ang panganib na hatid ng nasabing baryo. Walang lumalabas na kwento tungkol sa misteryosong pagkawala ng mga taong bumibisita dito. May paniniwala na dahil daw ito sa lalaking barumbado na ang pangalan ay Jack. Sinasabing hindi siya nakaranas ng tamang pagmamahal at basta na lang iniwan ng mga magulang sa pangangalaga ng ibang tao. Pinagmalupitan, kaya't lumaking barumbado na palaging nagsisimula ng gulo. May sariling tauhan na madalas mang-api sa mga taong nakatira sa baryo. Pangingikil sa kita ng iba ang hanap buhay ng binatang si Jack, kasama ang mga kaibigang halos kasing edad niya lang na lumaki din sa kalye. Pasado 4:00 ng hapon, makikita na naman ang grupo ni Jack na nakatambay malapit sa arko ng baryo. Binabantayan ang mga taong pumapasok at lumalabas sa lugar upang hingian ng proteksyong lagay. Walang pinapalampas, bata, matanda, o kahit na pati ang pulubi. Ito ang patakarang pinapatupad ni Jack sa lahat, kaya't nasanay na ang mga tao na magbigay na lang ng pera para hindi na masaktan ng mga tauhan ng binata. Pero nang dumating ang isang matandang lalaki na halatang pagod sa mahabang paglalakad, may hawak itong tungkod na kahoy. Nanginginig ang tuhod na parang gutom na gutom, ay nilampasan ang umpukan ni Jack at Magno. "Hoy, tanda! Sandali nga lang. Dumaan ka nga muna rito." Ano ka mo? Bakit naman ako dadaan dyan, Amang? "Wow pare, parang ang hina ng pangunawa. Hindi yata takot sa'yo pare." "Tanda, di mo ba narinig? Lumapit ka muna rito sabi. Kailangan mong dumaan sa pagsusuri ng mga gamit. Anong laman ng bag mo ha?" Pero mga Amang, hindi naman ako magtatagal. Hihingi lang sana ako ng konting tulong sa inyong kapitan. Kailangan ko lang na makakain at tubig na maiinom. "Walang kapitan sa baryong ito. Dahil ako ang batas dito. Lahat ng dumadaan sa arkong to, kailangan dumaan sa akin para suriin at tignan ang lahat ng gamit na dala niya at magbibigay ng lagay sa akin bilang proteksyon niyo sa loob." Nako, Amang, wala talaga akong kapera-pera, maniwala ka. Sige, bigyan mo na lang ako ng pambili ng pagkain. Wala pa kasi akong kain simula kahapon eh. Maawa na kayo. Nagugutom na ako, pakiusap naman. "Anak ng tutsang oo. Ako nga manghihingi, tapos ikaw pa manghihingi sa akin? Tsaka wala akong pakialam sa'yo. Hindi mo ba nakikita? Matyaga kaming nagbabantay dito para sa lagay ng mga dumadaan. Tapos ikaw, magpapanggap kang nagugutom para diskartehan kami? Aba, pinaglululoko mo ba ako, tanda? Gusto mo bang masaktan?" "Ang lupit, parang lupit. Bagong style yun ah. Hindi yata natatakot sa'yo eh. Ano, banata na natin? Ang lakas mga insulto eh." Huwag naman, Amang. Nakikiusap ako. Kahit tubig lang na maiinom. Malayo pa kasi ang pinanggalingan ko eh. Ibig mong sabihin dumayo ka pa rito para lokohin kami? Hoy ikaw ah, huwag ka nang magkunwari. Hindi mo mabibilog ang ulo ko. Akin na mga dala mong pera, pati ng bag mo. Alam kong sa paglalakad mo ng malayo, nagbaong ka ng pagkain. Sige Magno, kapkapan niyo matandang yan. "Ayos tol, may bago na naman tayong biyaya." Maawa na kayo, pakiusap mga Amang. Wala talaga kayo makukuha sa akin.
Wala akong pera. Wag! Wag niyo kunin ang bag ko, sandali! Abay, ibalik niyo yan! Ang tigas, par! Bugbugin na natin to, nakakainit ng ulo eh. Masyado na tayong pinahihirapan eh. Ano ba? Ibibigay mo ba o hindi? Pinapahiya mo ako sa mga tauhan ko ah. Baka naman gusto mong ipabugbog muna kita bago mo ibigay ang hinihingi ko. Alam kong may laman yan. Pakiramdam ko, may itinatago ka sa loob ng bag mo. Kaya siguro ayaw mong ibigay. Maniwala ka. Wala talaga akong maibibigay sa inyo. Maawa naman kayo sa akin. Pagkain lang naman ang kailangan ko kahit tubig lang. Tumahimik ka, tanda. Tama na ang arte mo. Ang bag mo lang ang kailangan namin at wala kaming pakialam sa kailangan mo. Kung ayaw mong lumabas sa baryong ito na pantay ang mga paa, magbigay ka sa amin ng pera. Par, balasahin na natin ang matandang to. Kating-kati na ang kamay ko eh. Parang gusto ko na manapak eh. Sandali. Hinay-hinay ka lang. Tawagin mo muna mga kasama natin. Kala mo tanda ah. Sige. Para mabigyan ng leksyon ng matandang to. Inuubos na talaga ang pasensya ko eh. Baka mamaya magdala pa ng kamalasan to, madamay pa ako. Isang senyas lang ng daliri ni Jack sa mga tauhan niya. Agad na pinagtulungang hawakan sa tag-isang braso ang nagpupumiglas na matanda. Halos buhatin ito para lang makuha ang bag. Maawa na kayo! Wag! Bitiwan niyo ang braso ko! Matanda na ako! Nasasaktan ako, mga abang! Tama na! Hindi ka masasaktan kung ibibigay mo ng maayos ang kailangan ko. Nanggigigil na hinawakan ni Magno ang buhok ng matanda at inalis ang suot nitong salakot para itingala ang muka paharap kay Jack. Weh! Ang baho ng matandang to, pare! Parang nanggaling sa imbornal! Hoy, ikaw tanda! Masyado mo naman yatang ginalingan ng pagkukunwari. Wala na yung epekto sa amin. Lumang style na yan. Pakiusap. Problema ko rin ang pera para pabili ng pagkain. Wala akong pakialam. Pare-pareho tayo may problema. Sige na, balasahin nyo na matandang to. Nakangising inundayan ng suntok ni Magno ang matandang lalaki, kasabay ng iba pang mga tauhan ni Jack na nakikisuntok na rin sa matandang dayo. Bumagsak sa mabatong kalsada ang matanda, na pilit inihaharang ang braso sa buo nitong muka. Ang may 24 na taong gulang na si Jack ay nakakunot ang noo na sinusuri ang laman ng bag ng matanda. Napansin niyang puro bote lang ang nakalagay sa loob nito. May laman na iba't ibang kulay na likido na sa tingin niya ay langis. Muli niyang sinulyapan ang matandang lalaki na halos umangat ang paa sa lupa dahil sa tinatamong suntok mula sa mga tauhan niya. Imbis na maawa, ay nakaramdam ng pagkadismaya ang binata dahil wala siyang nakuwang pera. Pabalibag niyang ibinato ang bag sa lupa, saka pinanood ang pagpapahirap ng mga tauhan niya sa matanda. Kaya naman, ang kaguluhang yun ay umagaw sa atensyon ng mga taong nakatira roon. Sa isip nila ay may bago na namang laruan si Jack. Galit at inis ang makikitang bakas sa mukha ng mga taong walang magawa sa kasamaan ng binata. Bugbog sarado ang aabutin sa sinumang mangangahas kalabanin ang grupo ni Jack. Ano pang hinihintay niyo, Pasko? Kapkapan niyo na ang bulsa ng matandang yan. Walang laman ang bag niya. Halos mahubaran ng damit si Lolo Pancho sa pagkapkap sa bulsa nito ng mga tauhan ng binata. Kahit nakahandusay sa lupa at duguan ng matanda, ay hindi pa rin ito tinigilang saktan ng mga tauhan ni Jack. Tama na, pakiusap. Wala kayong pag-aawa. Magbabayad kayo. Sisigilin din kayo ng karma. Anong sabi mo, tanda? Kahit napatayin niyo ako, wala kayong makukuha pera sa akin. Kaya tama na. Nakikiusap ako. Pakawalan niyo na ako. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Lolo Pancho, ay hindi pa rin ito tinigilan ng mga tauhan ni Jack. Halos sumara na ang kaliwang mata ng matanda habang nakahiga sa kalsada.
Maririnig ang maihinang daing na pilit hinahawakan ang tungkod. Sa paligid naman ay ang mga taong umiiyak dahil sa awa nila kay Lolo Pancho. Nilapitan ni Jack ang nakahigang matanda. Iniabot ng isa sa mga tauhan niya ang pitakang nakuha nito sa bulsa ni Lolo Pancho. Sa sobrang inis ay dinakot ni Jack ang ulo ng matanda at itiningala sa langit. Kung wala ka talagang pera, tanda, para saan ang pitakan to, ha? Alik mo sa akin yan. Pakiusap, Amang. Walang laman na pera ang pitakang yan. Ang ayoko sa lahat ay ang pinaiinit ang ulo ko. Magbibigay ka rin naman pala eh. Pinatagal-tagal mo pa. Paniguradong may laman ng pitakan to. Kaya nagpabugbog ka pa para lang dito. Sige, itayo nyo na ang basurang to. Itapon nyo sa labas ng baryo. At kapag lumaban, patahimikin nyo. Ibaon o kaya ihulog nyo sa bangin. Bahala na kayo. O paano ba yan, tanda? Babay na! Ang pitaka ko! Ibalik niyo sa akin ang pitaka ko! Mapapahamak ka kapag umabot yan ng hating gabi sa mga kamay mo! Abat, bilib din talaga ako sa diskarte ng matandang to eh. May lahi pa yatang aswang. Sige na, ilayo nyo na matandang yan at naaalibadbaran na ako sa itsura niyan. Habang kinakaladkad ng mga tauhan ni Jack ang matanda, ay kinalug-kalug pa niya ang pitaka malapit sa kanyang tenga. Sumisigaw ang matanda ng paulit-ulit na pilit hinihingi ang pitaka. Tila bingi naman si Jack sa lahat ng pakiusap ng matanda. Mabilis niyang isinilid ang pitaka sa kanyang bulsa. Saka nakangiting habol ng tingin ang papalayong mga tauhan. Hindi totoong walang laman na pera ang pitaka dahil may nakapasyang bilog sa loob. Maya-maya pa ay may biglang lumapit sa kanya. Isang maskuladong lalaki na konti lang ang taas sa kanya. Sa kamay nito ay merong isang bungkus ng perang papel na pilit inaabot sa kanya. Baka sa mata ng lalaki ang tinitimping galit na parang konting pagkakamali lang ay malapit na siyang suntukin. Tanggapin mo na ang bayad ko para sa buhay na matandang pinapahirapan mo. Pabayaan niyo siyang mabuhay. Hindi ikaw may-ari ng baryong ito. At sino ka naman? Kilala mo ba ako? Kilalang kilala kita. Kaya nga binabayaran ko sa iyo ang buhay ng matanda. Yan! Kung lagi bang ganyan, di magkakasundo-sundo tayo dito. Magno, sabihan mo ang mga tauhan natin. Huwag na nilang sasaktan na matanda. Bayad na ang buhay nun. Agad na tumakbo si Magno para sabihan ang mga kasama. Kaya naiwan naman si Jack na akma na sanang tatalikod sa lalaking nag-abot ng pera sa kanya. Nang bigla itong nagsalita. May araw din ang mga katulad mo. Hindi ka na naawa sa matanda. Nagpantig ang tenga ni Jack dahil sa narinig mula sa lalaki. Para bang uminit ang kanyang pakiramdam na gusto niya itong suntukin. Mas lumapit pa si Jack sa mukha nito. Ano ka mo? Tama ba narinig ko? Bago nagsindi ng sigarilyo si Jack sa harapan ng lalaki, nang maipon niya ang usok sa kanyang bibig, ay ibinuga naman niya sa mukha nito. Ni hindi ito naubo at kumurap ang mga mata sa makapal na usok na pumasok sa ilong nito. Sa halip, matalim na tingin ang ipinukol nito sa kanya na lalong nagpainit sa ulo ni Jack. Ulitin mo nga mga sinabi mo. Alam mo bang mabilis uminit ang ulo ko kapag nakakarinig ako ng salitang medyo masakit sa tenga? Matanda lang ang kaya mong bubugin, hayop ka. Ang sarap mong patayin ng dahan-dahan. Tatandaan ko ang mukha mo at pagsisisihan mo ang pagiging barumbado mo. Naramdaman ni Jack ang pagdating ni Magno at ito na mismo ang sumagot sa lalaking nakatayo pa rin sa harap niya. Wow pare! Ang lupit naman ng banat ng isang to. Pambida ang datingan ah. Ano? Patitikimin naman natin ang pampainit ng katawan? Hindi. Huwag muna. Para kasing may pagmamalaki. Kakarmain din kayong dalawa. At kapag dumating yon, pagsisisihan ninyong nabuhay pa kayo.
Hindi porket tinanggap ko ang perang binigay mo, ay may karapatan ka ng pagsalitaan ako ng ganyan. Hindi na nga nakatiis si Jack. Binigwasan niya ng malakas na suntok ang lalaki sa muka. Bumagsak naman ito sa lupa, habang sapo ang nasaktang labi. Sumilay ang matalim na titig nito, na diretsyong nakatingin sa mukha ni Jack. Sa susunod na pagkasalitaan mo ako ng ganyan, manghihiram ka na talaga ng mukha sa aso. Matutulad ka sa ginawa ko sa matanda kanina. Ipapatapon kita sa labas ng baryo at lalangawin ang katawan mo hanggang sa pagpiestahan ka ng mga langgam. Si Raulong to, magpasalamat ka wala ako sa mood para maglaro ngayon. Kaya kung wala ka rin namang kakayang lumaban, tumahimik ka na lang. Ano par, gusto mo ba ako na bumanat dito para sa'yo? Alam mo, matagal ko nang nakikita ang lalaking to na patay ang sunod sa atin eh. Mukhang minamatyagan tayo eh. Markaan mo na nga ang pagmumukha ng lalaking to. At sa susunod na magkikita kami, patitikim ko na sa kanya ang galit ko. Ito yung lalaking nakatira sa gitna ng kagubatan, tol. Malapit sa pataniman ng mga tubo. Siya si Gusting, ang tauhan ni Mang Isagani. Yung napapabalitang tatakbong kapitan sa baryong to. Tatakbo lang pala eh. Pero kala mo kung umasta parang hari na kagad. Hoy, ito tatandaan mo ah. Kapag dumating ang araw na magkakaharap ulit tayo, sisiguraduhin kong ikaw ang tutumba at hindi ako. Sa katibayan ka mo ng kapitan mo. Baka hindi niya ako kaya. Magkasama ko pa kayong walisin palabas sa baryong ito. Hihintayin ko ang araw na yon. Pagsisisihan mo na nabuhay ka pa. Hindi ako natatakot sa'yo. Kaya huwag kang masyadong mayabang. Baka pag nagkaharap tayo, umatungal ka ng iyak sa sobrang takot. Para sabihin ko sa'yo, hindi ako tinataasan ng balahibo sa mga sinasabi mo. Wala akong kinatatakutan. Pare, talagang tumutulo na laway ko rito. Kating-katin ang kamay ko. Gusto ko nang basagin ang pagbumukha ng lalaking yan. Putok ka talaga sa buho. Palibasa'y tinapong ka ng mga magulang mo. Dahil hindi nila matanggap na nagkaanak sila na katulad mo. Isang halimaw na basura. Patay kang bata ka! Tuluyan nang nawala ang pagtitimpi ni Jack kay Gusting. Niluhuran niya ang tiyan ng lalaki at walang awa niyang pinagsususuntok ang mukha nito. Hindi pa siya nasiyahan at tumayo pa siya at pinagbababayo niya ng sipa ang dibdib ng lalaki. Dumukot si Jack sa kanyang bulsa, saka inilabas ang perang iniabot sa kanya ni Gusting bago muling yumuko at pilit na binubuka ang bibig nito. Oh, ayan! Kainin mo ang pera mong hayop ka! Sayong-sayo na yan! Pilit na isinasara ni Gusting ang bibig nito habang nasa labi ang perang pinagduduldulan sa kanya ni Jack. Kaya't muling sinuntok ni Jack ang sikmura ng lalaki. Sa pagbuga ng hangin ni Gusting, ay mabilis niyang ipinasok ang hawak na pera sa bibig nito. Saka muli niyang pinagsusuntok sa muka. Pagkatapos ay dinuraan pa. Ganun siya magalit. Hindi niya nakokontrol ang kanyang sarili dahil naaalala niya ang pambubugbog ng mga taong umampun sa kanya. Hinayaan lang ni Magno at na mga tauhan nito na bugbugin ang kawawang lalaki dahil hindi naman nila pwedeng pigilan ito dahil kilala nila ang ugali ni Jack. Basag-basag ang mukha ng lalaki, putok ang kilay at umaagos ang dugo sa lupa nang tigilan ni Jack si Gusting. Pahila pang inayos ni Jack ang nagulo niyang damit bago tumayo. Halos hindi makagalaw ang lalaki sa dami ng tinamo nitong suntok sa muka at katawan. Naramdaman ni Jack ang pananakit ng kanyang kamay na hinilot-hilot pa ng mga tauhan sa harap ng nakahandusay sa lupa na si Gusting. Par, napuruan mo yata. Tama lang sa kanya yan para magtanda. Magpasalamat siya at nagbigay siya ng pera sa akin. Bayad ang araw niya ngayon. Kaya lang, pumasok na sa tiyan niya ang pera. Iginala ni Jack ang kanyang paningin sa mga taong nakatingin sa kanya. Saka muling nagsalita habang ang mga kamay ay nakaturo sa katawan ni Gusting. Nakaangat ang kanyang muka na parang nagmamalaking may isa na naman siyang tao na sinaktan. Napapaatras naman ang mga taong mas lalong natatakot kay Jack. Kayong lahat! Makinig kayo!
Kapag nakialam pa kayo sa ginagawa ko, matutulad kayo sa lalaking to. Wala akong sasantuin sa inyo, kahit sino. Lahat ng hahadlang sa akin papatayin ko. Kaya habang maaga pa, mag-isip na kayo. Ako ang may hawak sa buhay nyo. Naiintindihan nyo ba? Sabay-sabay na tumango ang mga tao bilang pagsang-ayon sa mga sinabi ni Jack. Walang nangangahas kalabanin si Jack, maliban sa mayamang si Mang Isagani na nabalitaan niyang tatakbo bilang kapitan. Sa huli ay mapipilitan din ang mananalong kapitan na bumaba sa pwesto dahil Jack, napapahirapan ito ni Jack kasama ang mga magiging tanod nito. Matalim ang tinging sinulyapan ni Jack ang nakahigang si Gustin. Bago niya ito tuluyang iniwanan, ay nahagip pa ng kanyang mga mata ang malapad na pagkakangiti ni Gusting. Para bang hindi halos nito iniinda ang pagputok ng kilay at labi nito. Sa halip ay mabilis pa itong tumayo at nakaliyad ang dibdib na sinalubong ng tingin ang mga titig niya rito. Sa kanya to iniwanan at binagtas ang daan papunta sa gitnang kagubatan para doon hintayin ang iba pa nilang mga kasama. Habang naglalakad sa masukal na damuhan sina Magno, Jack at 4 nilang kasama, ay biglang naalala ni Jack ang pitakang nasa bulsa. Inilabas niya yon sa kamatagal na pinagmasdan. Dala ng kuryosidad saka kung ano ang laman ng pitaka. Dahan-dahan niyang hinawakan ang tali para sana buksan ito, pero biglang sumingit si Magno. Hanep ah! Talaga palang may pitaka ang matandang yun. Buksan mo na pare, para masilip na natin kung magkano ang laman. Sandali, ikaw talaga masyado kang atat eh. Dinadahan-dahan ko pa nga ang pagbubukas. Kumbaga'y pinipintahan ko. Alam mo namang wala nakakaligtas sa bagsik ko eh. Hindi pwede sa akin ang katigasan ng ulo na matandang yun. Sige na pare, tingnan na natin. Di na ako makapaghintay eh. Batay kasi sa reaksyon ng matandang yun. Tingin ko, mahalaga sa kanya ang bagay na nasa loob ng pitaka eh. Baka dyan na tayo yaman pare. Baka... Teka, anak ng... Bakit parang nag-iisa lang ang laman? Binilisan ni Jack ang pagbubukas sa pitaka ng matanda. Sa kasabik na makita kung ano ang laman. Huminto pa sila sa paglalakad. Pagdukot niya sa loob ng pitaka, ay dismayado siyang napatingin sa kulay puting bato na parang may nakaukit na malakatol sa gitna. Bilog din, pero halatang walang silbi. Walang halaga na kahawig sa itsura ng buhay na bato. Anak ng kumago! Ano to? Isang walang kakwenta-kwentang bato to ah. Naisahan ako ng matandang yun ah. Pag talagang inaabot na naman ang kamalasan oo. Nakakainis. Mapapatay ko talaga matandang yun. Patingin nga pare. Para mapapakinabangan naman natin to ah. Paano? Kung may ginto pala sa loob ng bato na to, na mas malaki pa ang halaga kaysa sa inaasahan natin. O di naman kaya eh, pampaswerte para magkapera. Yung ba parang anting-anting pare? Pero, hindi ganito ang itsura ng batong may lamang ginto. Isa pa, hindi to pampaswerte, kundi may dalang kamalasan. Kita mo na nangyari sa atin? Nasaktan na ang kamao ko, wala pa tayong kinita ni isang kusing. Ang mabuti pa, itabi ko na muna to, at kapag nagkita ulit kami na matandang yon, ipapalunok ko sa kanya ng buong-buo ang batong ito. Anak ng putyaw, pera na naging bato pa. Literal na bato talaga. Parang gusto kong magwala. Ngayon lang ako pumalpak sa lecheng matandang yun ah. Ay, tabi nga. Nakakabwisit. Hindi matanggap ni Jack ang laman ng pitaka. Kaya sa sobrang inis ay pinagsususuntok niya ang bawat halamang madaanan nila. Dito niya ibinunton ang galit. Sa tindi ng nararamdamang inis, maging ang madadaan ng mga puno ay pinagsususuntok niya sa katawan. Nagkikiskisan din ang kanyang mga ngipin, dala ng panggigigil niya sa mga nangyari. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, ay narating nila ang lumang kubo. Naghintay sila sa pagdating ng iba pa nilang kasama. Pero sumapit na ang gabi, ay wala pa rin ang kanyang mga tauhan. Bagay na mas lalong nagpatindi sa init ng ulo ni Jack. Ano? Wala pa ba mga tauhan natin?
Anak ng putya naman oh. Nabulilyaso na naman yata. Pati ba yung mga inutusan ko magtaboy sa matanda wala pa rin? Mauubos na tayo ng lamok dito ah. Teka lang Jack, maghintay pa tayo ng ilang oras. Baka naman tinatapos pa nila ang mga inuutos mo. Saka malay mo, di ba? Kung wala silang dalang ilaw, masyadong madilim ang paligid eh. Baka sabay-sabay na silang pupunta rito. Ano bang klaseng katwiran yan? Maliwanag ang sikat ng bilog na buwan. Tignan mo nga maigi. Anong madilim dyan? Ang mabuti pa, ganito na lang. Ipasundo mo na lang sa ibang tauhan natin. Alam mo naman na ayaw ko sa lahat ay yung pinaghihintay ako. Mas lalong umiinit ang ulo ko eh. Magsasalita pa sana si Magno para magtawag ng mga tauhang susundo sa mga kasamaan nang bigla silang nakarinig ng malakas na kaluskos sa paligid. Parang nagdudukal ng lupa. Napatayo si Jack at nakiramdam sa naririnig na ingay mula sa labas ng kubo. Tignan nyo nga kung anong ingay na yun. Ganitong mainit ang ulo ko. Baka basagin ko pang pagbumuka ng magtatangkang manakot sa atin eh. Hindi nila yung gagawin sa atin, pre. Takot lang nila sa'yo. Talaga may naririnig din ako kakaibang tunog mula dito. Saan simoy ng hangin, pre? Di ba naaamoy? Mabaho at masakit sa ilong. Baka asong gubat lang na may hinabol na hayop para kainin. Nagsipagtayuan ang mga balahibo sa katawan ni Jack habang palakas ng palakas ang naririnig nilang ingay. Hindi na nga siya nakatiis na hindi lumabas para tignan kung ano nga ba talaga ang ingay na kanilang naririnig. Maya-maya pa ay biglang sumigaw sa may bandang kakahuyan. Boses ng mga lalaking takot na takot. Kasunod ang pag-alulong ng mabangis na hayop na nagpalipad sa mga ibong natutulog sa mga puno. Anak ng kumag! Mga tauhan natin yun ah! Tara Magno! Punta natin! Mabilis silang tumakbo para tignan ang mga nagkakagulong kasamaan. Pero ganun na lang ang panlalaki ng kanilang mga mata nang makita nila ang nadatnang eksena. May mga nilalang na nakatayo, hawak ang mga putol na katawan ng tao. May nakita rin silang gumagapang na lalaki. Humihingi sa kanila ng tulong, pero dinampot ito ng halimaw, saka kinagat sa leeg hanggang sa tiyan. Parang gutom na gutom sa karning nakahain sa harapan nito na umaangil pang sarap na sarap sa lasa ng karne ng tao. Paring Jack, anong klaseng nilalang yan? Isang taong bayawak na ang ulo'y sa aso. Diyos ko po, pinatay nila ang mga tauhan natin. Sira ulo ka ba? Bakit akong tinatanong mo? Pareho tayong walang alam dyan. Sa takot ng apat na tauhan ni Jack na nakatayo sa kanilang likuran, ay nauna na itong kumaripas ng takbo. Habang ilang beses pang nadadapa sa lupa na walang tigil sa pagsigaw. Pero hinabol ito ng mga halimaw at isa-isang pinagdadampot. Sa kanilang takan ang mga katawan na parang kumakain lang ng hayop sa gubat. Mas lalong nagimbal sa kinatatayuan sina Magno at Jack nang humarap sa kanila ang pinakapinuno ng mga halimaw. Nakangisi itong naglalaway, nakabuka ang bibig, saka kinagat ang leeg ng kaawa-awang tauhan ni Jack. Maging ang paghawak nito sa putol na braso ay pasubsob na nilantakan at ibinato sa kanila ang kalahati. Patakbong umatake ang mabangis na nilalang papalapit sa kanila. Habang makikita sa mukha ng halimaw ang tadtad nitong mga sugat sa mukha. Mula sa mga biktimang sumubok lumaban para iligtas ang sarili nilang buhay. Nabigla si Jack sa pagsulpot ng aswang sa kanilang harapan. Mabilis silang tumakbo papalayo. Hindi na halos lumapat ang kanilang mga paa sa lupa. Hinahabol pa rin nila tayo pare! Ayaw nila tayong tantanan! Anong gagawin natin? Lintik lang walang ganti. Papatayin ko ang mga halimaw na yan. Pinatay nila ang mga tauhan ko. Magbabayad sila. Kahit tinahabol ng halimaw sina Jack at Magno, ay wala pa rin tigil sa pagmumura si Jack. Hindi niya matanggap na tumatakbo sila ngayon dahil sa takot nila sa halimaw. Idagdag pa ang tila pangaasar nitong pag-atungal na parang nagmamalaki na ito ang hari ng kagubatan. Sinikap ni Jack na makahanap ng kahoy panghampas sa aswang pero wala siyang nakita. Napahinto sila sa pagtakbo
nang bigla silang nilundagan ng aswang. Pasadsad ng mga paa na humarang ang nilalang sa kanilang unahang daan. Ang malaaso nitong muka ay may kulay pulang mga mata. Nakakapanindig ng balahibo ang sanga nitong dila na halos 2 dangkal ang haba. Ang tenga nitong mataas pa sa ulo ay nakadagdag sa nakakatakot nitong itsura. Kasabay ng paglabas ng malalagari nitong mga pangil. Habang ang mga kamay naman na dipang-dipa ay may matutulis na kuko sa daliri. Ang tiyan nito na parang balat ng bayawak ay halos umabot na sa lupa. Ang buntot ng halimaw, Magno! Parang may nakalitaw ng mga tinik. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang nilalang. Mula sa kanilang harapan ay kitang-kita ni Jack ang paghampas ng buntot ng halimaw sa iba pa nilang mga kasamahan. Dinampot ng aswang ang nakadapang lalaki. Saka ipinakita kina Magno at Jack kung paano nitong nilapa ang katawan ng biktima. Umagos ang dugo sa braso ng taong bayawak. Saka dinilaan nito ang nabutas na liig ng lalaki na parang sarap na sarap sa lasa nito. Ilang minuto ang lumipas ay hinati ng nilalang sa 2 ang katawan ng biktima. Pati na ang lamang loob ay nilantakan nitong nilakasan pa ang pagmuya. Halimaw ka! Hindi ako natatakot sa'yo! Kaya habang maaga pa umalis ka sa harapan ko! Dahil kung hindi, papatayin kita! Kahit na ano pang ipakita mo sa aking kahayupan, hindi ako tataasan ng balahibo sa'yo! Hindi kita aatrasan! Umalingaw-ngaw ang malakas na pag-ungol ng halimaw na parang tunog ng asong nauulol. Kasabay ng pagtingala nito sa langit at paglapa sa natitirang katawan ng lalaki. Pinutol nito ang ulo ng biktima sa pamamagitan ng pagkagat sa leeg. Habang ang mga tumutulong dugo ay ipinangpaligo nito sa kanyang katawan. Nakangising sinasambot ng bibig ang pumapatak na kulay pulang likido. Kasunod ng pagwakwak nito sa dibdib ng biktima. Pare, hindi siya bastang hayop, kundi isang mabangis na halimaw. Mas mabangis pa sa mga hayop. Ayoko na, pare! Umalis na tayo rito! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Dala ng matinding takot ni Magno, tumakbo na itong papalayo kay Jack. Wala itong tigil sa kakasigaw habang nagpapa-ekis-ekis sa daan. Naiwan si Jack na nakatulalang nakatingin lang sa ginagawa ng halimaw sa kanyang biktima. Pagkatapos na pagluray-lurayin ang katawan ng lalaki, ay malakas na ibinato ng halimaw ang ulo ng biktima sa kinatatayuan ni Jack. Nakadilat ang mga mata ng pugot na ulo. Bakas ang matinding paghihirap sa sakit ng paglapa sa katawan nito. Habang ang muka ay may bahid pa ng dugo na nakalabas pa ang dila. Akma na sanang tatakbo si Jack pero mabilis siyang nilundagan ng aswang. Dinakot ng nilalang ang mga braso ni Jack. Walang kaabog-abog na bigla siya nitong kinagat sa balikat na may kasama pang pagwasiwas ng ulo na parang aso. Hayop ka! Bitiwan mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Kahit na anong gawing pagpupumiglas ni Jack, hindi niya magawang makaalis. Maigpit ang pagkakakapit ng kamay ng halimaw sa kanyang braso. Bumaon ang pangil nito sa kanyang kalamnan. Ramdam na ramdam niya ang sakit na walang kapantay na kirot. Sapat na para mawala ang kanyang tapang at napalitan ng matinding takot. Ilang beses niyang pinagsususuntok ang muka ng halimaw gamit ang kanyang kamao. Pero hindi nito iniinda ang bawat pagtama ng kanyang suntok. Sa halip, mas ibinaon pa ng nilalang ang pangil nito sa kanyang balikat. Ni ayaw gumana ng utak niya dahil sa pagragasa ng matinding sakit mula sa sugat niya. Pagkatapos ng ginawa ng aswang na dardaro kay Jack, bigla siya nitong binuhat at ibinato sa malaking puno ng santol. Halos mapaigik siya sa sobrang sakit ng pagtama ng kanyang likod sa matigas na katawan ng puno. Maging ang paghuni nito ng malakas na alulong ng aswang ay parang kutsilyong bumabaon sa kanyang dibdib. Lalo pa at pagbagsak niya sa lupa ay muli siyang nilapitan ng galit na halimaw. Binuhat siya at ibinatong muli sa kasamahan nitong dardaro. Para siyang bola na pinagpasapasahan ng mga bagong dating na aswang. Sa kamuling kakagatin sa braso na ang pangil ay parang barena
sa pagbaon sa kanyang kalamnan. Tanging mahihinang ungol na lamang ang maririnig na tinig sa boses ni Jack. Doon niya lang napansin si Magno. Muli itong bumalik para iligtas siya. May hawak na kahoy ang kanyang kaibigan at pinaghahampas nito ang ulo ng halimaw na may tangan sa kanya. Pare! Lumabag ka! Kaya mo yan! Dukutin mo ang kanyang mga mata gamit ang daliri mo para hindi niya tayo masaktan! Bilisan mo! Pagkasalita ni Magno ay malakas na muling pinagpapapalo nito ang aswang gamit ang kanyang kahoy. Kasabay nun ang pagdukat ni Jack sa mga mata ng nilalang na abala sa pagkagat sa kanya. Kaya naman, nabitiwan siya ng dardaro habang tinatakluban ng palad ang mga mata nito. Humihiyaw ang halimaw sa sobrang galit. Nagwawalang iwinasiwas ang mga kamay na pilit siyang inaabot. Bumelo si Jack ng sipa na tumama sa tiyan ng aswang. Pati nga lang umalulong ang dardaro dahil sa galit. Sinamantala ni Jack ang pagkakataon na yon para makaganti sa halimaw. Inagaw ni Jack ang kahoy kay Magno. Sa kaubod lakas niyang pinagpapapalo ang ulo ng dardaro na nakatayo pa rin sa kanilang harapan. Nang bumagsak sa lupa ang aswang, ay mabilis na tumakbo sina Magno at Jack papalayo sa lugar na yon. Nagulat na lang silang dalawa nang biglang lumitaw sa kanilang harapan ang isa pang halimaw. May kakayahan ang dardaro na maghukay sa lupa gamit ang matutulis nilang mga kuko. Gumagapang ito sa ilalim para umatake sa mga biktima. Kaya't sa muli nilang paghaharap ay bigla nitong sinunggaban ng kagat si Magno. Napasigaw sa sakit ang kaibigan, kaya't pinagpapapalo niya ang maselang parte ng katawan ng aswang. Namimilipit sa sakit na natumba ito sa lupa. Magno! May tama ka sa balikat! Igaganti kita sa halimaw na yan! Teka, parwag na! Tumakas na lang tayo! Hindi natin siya kaya! Halimaw ang kalaban natin! Huwag na muna natin pairalin ang tapang! Hindi masamang umatras sa laban, pare! Masyado na malalim ang mga sugat natin! Alam mo namang wala sa bokabularyo ko yan. Wala sa bokabularyo ko ang umatras. Hindi ako tumatanggap ng pagkatalo. Patutunayan ko sa kanyang matapang ako. Kahit na halimaw pa siya, lalabanan ko siya hanggang kamatayan. Ikaw na lang ang tumakas. Sige na, iwanan mo na ako rito. Higpit na hinawakan ni Jack ang kahoy, saka mabilis na umatake sa nakatayong dardaro. Malakas niyang ipinalo ang sandata sa mukha ng aswang, pero nasalag nito ang pag-atake ni Jack. Hinawakan ng aswang ang hawak niyang kahoy, saka hinila siya nitong papalapit bago binigwasan ng magkakasunod na suntok sa sikmura. Naramdaman ni Jack ang bahagyang pagkahilo nang mapaluhod siya sa lupa. Kasunod ang pagbaon ng kuko ng aswang sa kanyang tiyan na parang katapusan na niya ng mga sandaling yon. Bumulwak ang mapulang likido sa mismong pinagbaonan ng kuko sa tiyan niya. Nang maamoy ng aswang ang sariwang dugo, mas lalo itong nabaliw na muli siyang sinunggaban. Narinig niya ang takot na boses ni Magno. Par! Gumising ka! Ayos ka lang ba, par? Sumagot ka, par! Ang sakit ng tiyan ko, Magno. Tama ka. Hindi nga natin siya kaya. Tumakas ka na! Umalis ka na! Hindi, par! Hindi kita iiwan dito! Ang sarap namang pakinggan ng mga daing nyo. Nasaan ang tapang nyo? Mga inutil kayo. Ito na ang katapusan nyo. Hindi kita uurungan, hayop ka! Kaya patayin mo na lang ako! Dahil kapag nabuhay pa ako, ikaw ang papatayin ko! Nasaan ang tapang mo? Lumaban ka! Hindi yung puro kuda ka lang na hindi mo na kaya tumayo para ipagtanggol ang sarili mo. Duwag ka! Duwag! Wala kang silbi! Napaluhod sa lupa si Jack habang nararamdaman ang pamamanhid ng kanyang katawan dahil sa kanyang sugat. Sa tingin niya ay balak talaga siyang pahirapan ng nilalang. Gumapang ang takot sa kanyang pagkatao. Nang mula sa kakahuyan ay lumitaw na rin ang mga alagad ng halimaw. May mga dalang pugot na ulo. Nakadilat ang mga mata
at nakabuka ang bibig. Napilit inihaharap sa kanya ang muka ng mga biktima. Halos hindi niya magawang tignan ang itsura ng kanyang mga tauhan. Sa isip niya ay ipaghihiganti niya ang pagkamatay ng kanyang mga kasama. Bibigyan niya ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Ibinato ng pinuno ang ulo ng biktima sa kanilang kinatatayuan. Saka umatungal ng malakas na parang nagmamalaki. Nanginig ang katawan ni Jack sa galit. Nakuyom na lang niya ang kanyang kamao habang nakatingin sa mga nilalang na nakatayo sa kanilang harapan. Akma na sanang susugod sa kanila ang mga taong bayawak nang biglang may lumuksong matandang lalaki na nanggaling sa kanilang likuran. May hawak itong nagliliwanag na tungkod. Parang nakakakita si Jack ng buhay na kidlat. Mas lalo pa siyang natulala nang sa pagwasiwas ng matanda sa tungkod ay tumama yun sa katawan ng mga dardaro. Bumagsak ang mga nilalang sa lupa. Gulat na gulat sa malakas na puwersa ng sandata ng matanda. Bawat tamaan ay may naiiwang marka sa balat na parang unti-unting sumusugat sa katawan ng aswang. Nagsimulang mag-atrasan ang mga nilalang nang maramdaman ang kapangyarihan ng mandirigma na kayang umubos sa kanilang lahi. Ilang minuto pa ang lumipas ay lumingon ang matanda sa kinaroroonan ni Jack at Magno. Kung kayang maglakad na pinuno mo, binata, tulungan mo siyang tumayo. Alalayan mo siyang makaalis sa lugar na ito. Bilisan niyo! Par, kumapit ka sa akin! Tama ang matanda! Kailangan na nating umalis dito! Sapo ang sugat sa tiyan ay pinanood ni Jack kung paanong lumaban ang matanda. Hindi makalapit ang mga halimaw sa matanda. Halos sabay-sabay na umaatake ang mga aswang sa nakatayong matanda. Pero lahat ay bumabagsak sa lupa at hindi na nakakabangon. Sa huli ay tuluyan ng tumakas ang mga aswang. Isa-isa silang lumubog sa lupa, makalayo lang sa mabagsik na matanda. Maririnig ang ingay mula sa nagdudukal na lupa hanggang sa mga pag-angil ng nasasaktang halimaw. Saka lang umalis ang magkaibigan para lumayo at iligtas ang sarili habang nanginginig ang tuhod ni Jack na nakaakbay sa kaibigan. Hindi niya maiwasan ang hindi isipin ng matanda dahil parang nakita niya na ito. Hindi niya lang matandaan kung nasan niya ito nakita. Pagkalipas ng ilang sandali ay narating nila ang bahay. Diretso silang pumasok sa loob ng kwarto ni Jack. Dahan-dahan siyang humiga sa katring walang sapin. Maya-maya pa ay dumating ang matandang tumulong sa kanila. Tinanggal nito ang salakot at gano'n na lang ang panlalaki ng kanilang mga mata nang makilala ang matandang nagligtas sa kanila. Ano? Ikaw? Ikaw yung matanda, tama? Ikaw yung matanda doon sa may arko? Tama ka. Ako ngayon. Ako yung binugbog nyo at ng mga kasamahan mo. At kinuhalan nyo pa ng pitaka. Teka, paano nyo nagawang matalo mga halimaw? Ginawa ko lang kung ano makakaya ko. Alam kong babalik sila para gumante. Hindi sila marunong tumanggap ng pagkatalo. Nandito lang ako para sa pitaka na kinuha nyo. Bakit nyo kami tinulungan, Tatang? Paano nyo po nalamang nandito kami? Dahil sa mga kasamahan nyo, sinundan ko sila. Hindi sana ako makikialam. Kaya lang hindi ko kayo matiis. Pasensya na sa mga nagawa namin. At maraming salamat sa pagliligtas nyo sa buhay namin. Kung hindi sa pitakang kinuha mo, Amang, hindi ko kayo susundan at hindi ko rin kayo tutulungan. Nakaramdam ng pagkapahiya si Jack dahil sa ginawa ng matanda para sa kanila. Hindi siya makapagsalita dahil sa nararamdamang insulto sa kanyang sarili. Idagdag pa ang galing ng matanda sa pakikipaglaban. Kung nagkataong pinatulan sila nito, ay magagawa ng matanda na patumbahin ang mga tauhan niya. Higit pa rito, sa kabila ng kanilang ginawang kasamaan sa matanda, ay nagawa pa nitong tumulong sa kanila. Hindi ako makapaniwalang sa kabila ng kasamaan ko, ay tinulungan mo pa rin kami.
Hindi na mahalaga kung ano nagawa niyo sa nakaraan. Ang kailangan ko ay mabawi ang pitaka. Mahalaga sa akin ang bagay na kinuha niyo. Kaya nakikiusap ako. Ibalik niyo na lang sa akin ang gamit ko. Pero, paano po ang kaibigan ko? Marami na pong dugo na wala sa kanya. Hindi ako masamang tao para lang iwanan ng kaibigan mo sa ganyang kalagayan. Kinukuha ko lang kung ano ang akin. Hindi yan pwedeng manatili sa kamay ng ibang tao. Lalo na kapag sumapit ang hating gabi kung ayaw niyong magsisi sa huli. Bakit po, Tatang? Ang hatid ng batong nasa pitaka ko ay panganib ang dala sa kumuha nito. May posibilidad na mawalan ka ng paningin. Tinatakot niyo ba ako, Tatang? Hindi kita tinatakot, Amang. Ayoko lang na maranasan nyo kung ano ang naranasan ng mga taong sumubok din na kunin ang bato. Kaya't na mabuti pa, ibigay mo na sa akin ang pitaka ko. Inilahad ni Lolo Pancho ang kamay nito sa harapan ni Jack bilang paghingi sa pitaka. Nang maibigay ni Jack ang pitaka, ay lumiwanag ang muka ng matanda. Bakas sa muka ng matandang lalaki ang tuwa nang makitang hindi nawala ang bato. Muli itong sumulyap sa muka ni Jack habang hinuhubad ang maliit na bag nito sa likod. Ipinatong yun sa katre sa tabi ni Magno. Pagkatapos ay inilabas ang mga bilog na lalagyan mula sa bag. Isang pambihirang bote na may lamang iba't ibang kulay ng likido. Teka, Tatang, anong gagawin niyo sa boteng yan? Gamot ito na may kakayahang magpatigil sa pag-agos ng dugo. Ang kulay berdeng bote naman ay para pangontra sa lason mula sa laway ng aswang. Samantalang ito naman puting bote ay para sa mabilis na pagpapahilom sa sugat. May kaakibat na sakit ang bawat bote. Pero sa nakikita ko, makakaya mo ito malampasan. Sige na ho, gamutin niyo na ako. Kakayanin ko ang sakit. Nararamdaman ko medyo kumikirot ang mga sugat ko sa katawan. Nagsimula ng maggamot si Lolo Pancho sa sugat ni Jack. Unang inilagay nito ang pampatigil sa dugo at pagtunaw sa lason mula sa laway ng mga dardaro. Kaya lang, hindi inaasahan ni Jack ang mararamdaman sakit nang lumapat ang gamot sa kanyang sugat. Anak ng teteng, oo! Ano pong nilagay niyo sa sugat ko? Bakit sobrang sakit? Hindi ko na kaya! Parang may gumagalaw-galaw na insekto sa loob ng laman ko! Tatang, sigurado po ba kayo totoong gamot ang nilagay niyo sa sugat ng kaibigan ko? Baka naman gumaganti lang po kayo dahil sa ginawa namin sa inyo, ha? Katulad ng sinabi ko, hindi ako masamang tao. Totoong nakakagamot ang mga likidong nasa bote. Masakit talaga ang epekto niyan sa sugat dahil naglalaban ang laway at gamot sa katawan niya. Kapag hindi natanggal ang hawa ng aswang, mamamatay siya o di kaya naman ay magiging isang halimaw. Hindi niya makokontrol ang kanyang sarili na hindi tumikim ng karne ng tao. Konting tiis na lang dahil kapag nawala ng sakit at napalitan na yon ng pangangate, ay nangangahulugang natanggal na ang lason sa kanyang dugo. Magsasalita pa sana si Jack, pero bigla siyang nakaramdam ng paninikip ng kanyang dibdib. Nahirapan siyang huminga at pinagpapawisan siya ng malamig. Nanginginig ang kanyang kalamnan na bigla siyang natumba sa sahig. Pinagsisisipa niya ang dingding dahil sa mainit niyang pakiramdam. Parang bigla siyang lalagnatin. Ganon din ang singaw ng kanyang mga mata, ilong, tenga at bibig. Naramdaman niya ang palad ng matanda na humawak sa kanyang mga braso para mapigilan ang abnormal na pagkikikisay ng kanyang katawan. Pigil na pigil niya ang pagtirik ng kanyang mga mata at pagtigas ng kanyang panga na halos dumugo ang kanyang labi dahil sa madiin na pagkakakagat ng kanyang mga ngipin. Parang hinahalukay ang kanyang sikmura. Bumubula na pati ang kanyang bibig. Lumabas na rin ang kulay puting likido. Walang iniwan sa epekto ng lason na pati ang kanyang ulo ay sumasakit na tila pinupukpok ng martilyo. Atang, ano po nangyayari sa kaibigan ko? Bakit siya nagkakaganyan?
Lilipas din ang epekto ng lason at gamot sa kanyang katawan. Pero malakas ang kaibigan mo. Bilib ako sa kanya. Alam kong malalampasan niya ito. Lalo pat sa tingin ko, hindi lang ito ang masakit na pinagdaanan niya. Sa dami ng mga nakita kong peklat sa kanyang balat, masasabi kong sanay na siya sa bugbog at mga sugat. Kaya't huwag kang mag-alala. Naniniwala akong makakaligtas siya. Masamang damo to. Kahit naririnig ni Jack ang usapan ng dalawang tao sa kanyang tabi, hindi niya magawang makapagsalita dahil umurong ang kanyang dila sa tindi ng sakit. Idagdag pa ang pamimilipit ng kanyang katawan na hindi maintindihan kung saan niya hihahawak ang kanyang mga kamay. Lalo pa at nararamdaman niya rin ang panginginig ng buo niyang kalamnan na parang unti-unting nagpapatigil sa tibok ng kanyang puso hanggang hindi na nakayanan ni Jack ang sakit. Agad siyang nawalan ng malay na ang tanging naririnig na lamang niya ay ang malalakas na sigaw ni Magno sa kanyang tabi. Nagising si Jack sa huni ng mga ibong kilyawan pagtama ng sikat ng araw sa kanyang muka mula sa nakabukas na bintana. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata, saka iginala ang kanyang paningin. Narinig din niya ang mahihinang boses ng kaibigan at ni Lolo Pancho habang abala ito sa pagdikdik ng gamot sa maliit nitong lusong na gawa sa bato. Pati na ang paglapat ng maligamgam na tubig sa kanyang mga sugat sa tiyan, balikat at braso. Sinubukan niyang bumangon sa pagkakahiga para sana tignan ang dalawa. Kaya lang, gumuhit ang kirot mula sa sugat niya sa tiyan. Lumapit sa kanya si Magno na may benda na rin ng tela sa balikat, habang ang matandang nakilala nila sa pangalang Lolo Pancho ay patuloy sa pagdidikdik ng mga dahon. Mabuti naman at gising ka na. Nawala na ang hawa ng aswang sa katawan mo. Maayos na rin ang pakiramdam mo. At ligtas ka na ngayon sa panganib. Inumin mo na lang ang katas ng dahon ng bayabas para gumaling ang sugat mo sa loob ng tiyan mo. Mabuti na lang at mababaw lang ang tama ng kagat sa balikat mo, kaya hindi ka masyadong nilagnat. O heto, inumin mo ang katas ng dahon ng bayabas. Ubusin mo, tiisin mo ang pait ng lasa nito. Sinubukan ni Jack na bumangon sa kanyang pagkakahiga para tanggapin ang gamot na inaabot sa kanya ng matanda. Pero pinigilan siya ni Lolo Pancho at ito mismo ang nagpainom ng gamot para sa kanya. Nalasahan niya ang mapait na katas ng gamot. Kaya naman niyang tiisin. Saka inilalayan siyang muling mahiga sa katre. Huwag ka na munang gumalaw-galaw sa pagkakahiga. Baka muling dumugo ang sugat mo sa tiyan. Tatang, ang laki ho na nagawa niyong tulong sa amin. Nakakahiya lang dahil hindi naging maganda ang una nating pagkikita. Patawarin niyo ho kami at ipinapangako po naming magbabago na po kami. Mabuti naman kung ganon. Hindi na sayang ang puyat ko sa pagbabantay sa inyo ng magdamag. Kung ganon, hindi niyo po kami iniwan simula kagabi? Anong kagabi? 2 araw ka nang walang balay. Isa sa mga epekto ng gamot na inilagay ko sa sugat mo ay ang pagtulog ng mahaba para maipahinga ang nabugbog na katawan. Kaya ngayon, panatag na ang loob kong umalis para umuwi sa aming baryo. Tatang, marami po salamat sa ginawa niyong pagtulong sa amin. Sana'y magsilbing aral na ito sa inyo. Dan labis na panlalamang sa kapwa ay may kapalit na kaparusahan. Hindi lahat ng mga biktima ay katulad kong mag-isip na kayang tumulong sa taong nanakit sa kanila. Ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay hindi naghihintay ng kapalit. Pero dahil sa nakaatang na tungkulin sa aking balikat, napunta ako sa lugar na ito upang hanapin ang naglayas kong anak. Dinala niya ang aking apo. Magmula lang mamatay ang kanyang asawa. Nakailang baryo na akong napuntahan. Pero walang makapagturo kung nasaan ang aking anak. 24 na taon nang nakalilipas. Sa palagay ko, marami nang nagbago sa itsura ng aking anak. Kaya po pala, napadpad kayo sa lugar na ito dahil sa paghahanap sa naglayas niyong anak. Ang totoo,
ay babalik na ako sa baryo ko. Umaasa na lang ako darating ang araw na muli kami magkikita at magkakasama. Sana'y hindi pa huli ang lahat sa amin. Tatang, meron pa po ba kayong palatandaan na maaaring makatulong sa inyong paghanap? Meron. Isang bagay na alam kong iniingatan niya. Kahit wala ako sa tabi niya. Wala na po akong masabi, Tatang. Sa kabaitang isinukli niyo po sa amin ang kaibigan ko. Kayo po magsisilbing mabuting ehemplo na dapat naming tularan. Kaya nga hanggang maaga pa, ay tigilan na ninyo ang masama ninyong gawain. Marami ang namatay sa mga tauhan mo. 2 na lang kayong natitira. Nangangahulugang nabuwag na ang inyong samahan. Napayuko si Jack. Hindi niya maiwasang hindi malungkot sa mga sinapit ng tauhan niya sa kamay ng mga halimaw na dardaro. Pati ang nagawa nila sa matanda, lalo pa at nakikita pa ang bakas ng pambubugbog nila sa mukha nito. Tatang, ako nga ho pala si Jack. Siya naman po ang kaibigan kong si Magno. Kilala ko na kayo. Nalaman ko kung sino-sino kayo dahil sa mga taong napagtanungan ko kanina. Hindi ko alam kung ano ang mga pinagdaanan nyo at umabot kayo sa ganito. Kulang na lang, isuka kayo ng mga tao dahil sa mga pinaggagawa ninyong kalokohan at pananakit. Ang masasabi ko lang, hindi kayo ang totoong hari sa lugar na ito, kundi ang mga dardaro na palihim na umaatake sa mga tao rito. Ano po bang klaseng aswang ang mga dardaro, Tatang? Batay po kasi sa mga nakita namin, isa silang halimaw na may 3 itsura. Tama ka. Pinakamabangis na kalahi ng mga abwak. Pinagsamang itsura ng aso, bayawak at tao. Wala silang pinipiling kainin. Basta't abutan sila ng gutom sa daan, mambibiktima sila at ulo lang ang ititira nila. Ang masaklap pa, kapag matindi ang galit nila sa biktima, paglalaruan na muna nila ito bago kainin. Katulad ng nangyari sa inyo nung nakaraang gabi. Nararamdaman ko po ang galit ng halimaw sa akin nang unti-unti nila akong pinahihirapan. Kung sa bagay, sa dami po ng mga taong galit sa akin, hindi ko na matatandaan kung sino-sino po sila. Teka, Tatang, sinasabi niya po bang isa silang mga tao? Oo, Jack. Tao na naging dardaro sa tuwing sumasapit ang gabi. May kakayahan silang gumapang sa ilalim ng lupa. Para silang mga bayawak, lalo na kapag may nakita silang pwede nilang lapain. Tatang, matagal na po kami nakatira sa lugar na ito. Pero ngayon ko lang po nalaman ang tungkol po sa mga aswang na dardaro. Maraming napapabalitang nawawalang tao sa lugar na ito. Pero hindi ito alam ng marami. Masyado kasing liblib ang baryong ito at malawak ang kagubatan na pwedeng pagtaguan ng mga aswang na dardaro. Kaya siguro hindi nakakarating sa syudad ang tungkol sa mga biktima. Sa daan pa lang, pinapatay na ang sino mang bibisita rito. Ang alam ko may isang lugar lang na pinag-iipunan nila ng mga pugot na ulo ng kanilang mga nagiging biktima. Batay lang ito sa pagmamatsyag ko sa lugar na ito. May malapad na batong nakatayo sa gitna ng kakahuyan na direktang tinatamaan ng sikat ng buwan. Kaya nga, nagdadalawang isip akong umalis magmula nang makita ko ang batong yon. Ano pong ibig sabihin ng bato sa gitna ng gubat, Lolo Pancho? Kung may mga dardaro, may ritual ding nagaganap sa ikalawang pagbilog ng buwan. Ito ay pagdiriwang sa mahigit 50 ulo ng biktimang maiipon nila. Kung di ako nagkakamali, baka ngayong gabi o sa susunod na araw, sa kabilugan ng pulang buwan. Itinuturing itong piyesta ng mga aswang. Parang narinig ko na po ang tungkol sa kulay pulang buwan. Ang sabi po ay ginaganap daw po ang piyesta kapag may pag-aalay ng isang buhay na may taglay na mutya ng ipo-ipo. Tumpak,
Nakuha mo ang ibig ko sabihin. Ito ay ang pagpapakita ng pagpaslang sa binatang may tangan ng mutya ng ipo-ipo. Ano naman po ang tungkol sa mutya ng ipo-ipo, Lolo Pancho? Isa itong uri na kulay puting bato na may taglay na kakaibang kapangyarihan at magbibigay ito ng pambihirang lakas, bilis at tibay ng pangangatawan. Ang sino mang binatang may tanga ng mutya ay ang nakatakdang papatay sa pinuno ng mga Dardaro. Kaya po ba, uunahan na nila tong patayin? Sino naman po ang malakas ang loob na kumalaban sa ganong klaseng mga halimaw? Tanging tagapagbana lang ang may lakas ng loob na lumaban sa mga halimaw na Dardaro. Paano naman po magkakaroon ng ganong klaseng mutya, Lolo Pancho? Sinasabing sa mismong dulo ng buhawi o alimpuyo, matatagpuan ang mutya. Dapat masusundan mo ang lupang pinag-uugnayan nito at kayang patigilin ng ipo-ipo sa pamamagitan ng pagbigkas ng orasyon sa lengguwaheng Hebreo. Parang ang hirap po pala. Ano naman po ang tataglay ng lalaking makakakuha ng mutya, Lolo? Katulad ng mga sinabi ko kanina, bukod sa magkakaroon ka ng malakas na katawan at pambihirang bilis, magkakaroon ka rin ng malabuhawing sipa na kung tatama sa katawan ng halimaw ay kaya itong patumbahin. Kahit gaano pa ito kalakas, ay magagawa niyang patayin ng aswang sa pamamagitan lamang ng kanyang pagsipa. Mag-iiwan yon ng nakakapasong marka habang unti-unting paihirapan ng halimaw hanggang sa ito ay balagutan na ng hininga. Atang, paano naman po makukuha ang mutya? Mukhang nakikita kong interesado kayong dalawa sa mutya ng ipo-ipo. Hindi nyo ba nalalaman na ang laman ng pitakang kinuha nyo sa akin ay ang mutya ng ipo-ipo? Matagal na hindi nakapagsalita ang dalawa nang marinig nila ang sinabi ni Lolo Pancho. Saka naman binuntunan ng tawa ng matanda at dinukot ang pitaka sa bulsa nito. Muli nitong ipinakita sa kanilang dalawa ang malakatol nitong hugis. Kulamang ang nag-iisang nakakuha ng mutya ng ipo-ipo. Balak ko sanang ipamana ito sa aking anak. Kaya lamang nang dahil dito ay nawala siya at namatay ang asawa. Hanggang sa ngayon ay wala pa rin akong balita sa kanya. Hindi ko na ito maipapamana sa aking anak dahil matanda na siya. 18 hanggang 25 taong gulang lang ang pwedeng magmana nito. Ganun, wala na pala akong pag-asa magkaroon ng mutya, Lolo. Dahil sobra po ng 1 taon ng aking edad sa sinabi nyo Pero to, si Jack, pwede po siyang magmana niyan. Nako hindi ito basta-basta na ipapasa. Kailangan ay hindi siya masamang tao o nakagawa ng masama sa kanyang kapwa. Pero, sa sandaling lumiwalag ang mutya, kapag inilagay niya sa kanyang bibig, nangangahulugang siya ang pinili ng bato. Kagaya na nangyari sa akin dati. Masama po akong tao, Lolo Pancho. Kaya wala po akong karapatan sa mutya ng ipo-ipo. May pagkakataon ka pang magbago, Jack. Hindi pa huli ang lahat. Ang kailangan lang, mapigilan ang pag-aasik ng lagim ng mga Dardaro hanggang sa pagsapit ng pulang buwan. Hindi ligtas sa mga nakatira dito. Tatang, paano po namin sila malalabanan? Kahit wala po kaming mutya, nakahanda po kaming tumulong. Bigla na